Genesis sa chapter 24. Sa 67, ang sabi po dito, at dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina, at ipinagsama si Rebecca na naging kanyang asawa, at kanyang sininta at inaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. So ang inaaliw ay ang mga nasa kalumbayan. Ang inaaliw ay ang mga nasa kapighatian. Naalala ko rin mga kapatid, si Marta, si Maria, nang namatay po si Lazaro, ay inaaliw din po siya ng mga babaeng espiritual. So ang kaaliwan mga kapatid ay ini-offer o ibinibigay po ito ng Panginoon sa mga nabibighati. Amen. Ito ay pinagkakaloob ng Panginoon sa mga nabibighati, sa mga nabibigatan. Ano po? At ito ay ipagkakaloob din ng Panginoon sa atin. Basahin natin ang salita po ng Panginoon sa aklat po mga kapatid ng Gawa sa chapter 14 sa verse 22. Ganito yung binabasa ng salita po ng Panginoon. Sa aklat ng Gawa sa chapter 14 sa verse 22, sabi diyan, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. So ang mga nagnanais na pumasok sa kaharian ng Diyos, na kagaya natin, at sa lahat ng tao na nagnanais na pumasok sa kaharian ng Diyos, ay hindi po pwede na hindi po makaranas ang kapighatian. Ano po? Sa lahat ng nagnanais, sa lahat ng gusto at nagsisikap na pumasok sa kaharian ng Diyos, dadaan talaga tayo. Ano po? Dadaan tayo, at ang sabi diyan, ang madadaanan natin ay hindi kakaunti na kapighatian, kundi manapa ang ating mararaanan at mai-encounter o mararanasan, ang sabi ng salita ng Panginoon, ay maraming kapighatian. At kung malampasan natin ang marami pong kapighatian, saka tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Paano kung hindi natin malampasan ang mga kapighatian ito? Dahil hindi natin naranasan yung kaaliwang nagmumula sa Diyos. Kaya ang sabi sa salita po ng Panginoon, basahin natin verse 22. Ito ay very familiar verses po ito sa atin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, mayroon siyang iba't ibang paraan ng mensahe na pinaparating sa atin para po tayo po ay tulungan na makapagpatuloy tayo sa ating course o sa ating takbuhin na matapos natin ito. Despite of difficulties na ating pong mararanasan. Ang sabi dito, at pinatitibay ang kaluluwa ng mga alagad. Kasi ang mga alagad pwede pa rin hindi makapagpatuloy . Kaya doon sa subject natin kahapon sa daet, kung mag-uumpisa na ang paghukom ng Diyos, kung ang matuwid bahagya ng makaliligtas. Matuwid na yon, bahagya na pa siyang maliligtas. Paano kaya yung masama at makasalanan? Kung ang ating katwiran ay bahagya na, o kung tayo mga kapatid ay hindi makapagpatuloy, kahit tayo po ay matuwid, hindi pa rin tayo maliligtas. Dahil bago tayo pumasok sa kaharian ng Panginoon, kailangang dumaan tayo sa malaking kapighatian. O kung hindi man natin abutan ang malaking kapighatian, makakaranas tayo pa rin ng mga advance. Ang term na ginamit ni Paul sa 2 Corinthians 17:18 ay magaang kapighatian. At ito ay lalong magde-develop sa ating spiritual quality. Ano po? Ito po yung maghuhubog sa atin para tayo po ay iwawis sa katulad ng sa Panginoon Hesukristo. So makikita natin kahalagahan ng kaaliwan sa pananampalataya. Ngayon ay naiintindihan natin talagang maraming kapighatian . Ano po? Maraming kapighatian. Sabi rin ng Panginoon sa aklat po nandyan sa chapter 16, 20, 22, and verse 33, sabi ng Panginoon, laksan mo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Dito sa sanlibutan ay marami kayong kapighatian.
Pero mga kapatid, ano sabi ng Panginoon na pagtagumpayan niya? At yung pagtatagumpay ng Panginoon na yun, ang magbibigay po sa atin ng encouragement, mga kapatid, ng kaaliwan, dahil ito po yung mastery ng Panginoon. Amen. Ang Panginoon ay sanay sa kapighatian. Amen. Ito po yung mastery ng Panginoon. Dito bihasa ang Panginoon. Kaya tayo po pinapadaan ng Panginoon sa kapighatian para mapagsanayan natin. Dahil hindi tayo sanay sa kapighatian. Yung physical affliction, emotional affliction, mental affliction, financial, mga kapatid, pinapadaan tayo ng Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, masanay tayo doon. Amen. Kasi yun po ang mastery ng Panginoon. Doon nasanay. Doon bihasa ang Panginoon Makikita natin sa salita ng Panginoon sa Isaiah sa chapter 53. Sa verse 3 ang sabi niya, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Kapag hindi tayo naging bihasa, pag hindi natin nakayanan, hindi tayo nakaliw dun sa ating mga physical, sa ating mental, sa ating emotional affliction, yung sinasabi diyan, mga kapatid, kabagabagan. Yung affliction, ito po yung mga kabagabagan o yung kahirapan na pwede nating maranasan. Kailangan matanggap natin yung kaaliwang nagmumula po sa Panginoon. Ano po? Kanino magmumula ang ating kong kaaliwang sapat? Na rinig na natin kanina, mayroon pong temporal na iniaalok si Satanas. Mayroon pong pansamantalang kaaliwan na iniaalok si Satanas. Ang Ehipto ay mayroon pong inalok, mga kapatid, kay Moises. At yun ay pansamantala. Sa aklat po ng Hebrews sa chapter 11, 24 up to 27, hindi po yun, mga kapatid, ang pinanghawakan. Ano po? Hindi po doon humugot ng kalakasan si Moises. Kaya po niya na ituloy ang kanyang course. Kundi, mga kapatid, yung kaaliwang nagmumula po sa Panginoon. Ganon din tayo. Ang kailangan natin, mga kapatid, yung kaaliwang nagmumula po sa Panginoon. Kanino dapat magmula ang ating kaaliwan? Yung nature o kalikasan ng kaaliwan ng Diyos. Mula sa Diyos. Kaaliwang mula sa Diyos. Makikita natin, mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, mula sa Ama. At sa Panginoong Jesus. Kita natin dyan. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 up to 7. Ang kalikasan ng kaaliwang mula po sa Panginoon, nagmula po ito sa Diyos. Makikita rin natin, mga kapatid, sa salita ng Panginoon sa Psalms chapter 43. Basahin natin. Awit sa chapter, ito na lang muna. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. 2 Thessalonians chapter 2 sa verse 16. Ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, ganito yung ating mababasa. 2 Thessalonians chapter 2 sa verse 16. Ang salita po ng Panginoon, ang sabi diyan sa kanyang salita, ang sabi dito, ngayon sa ating Panginoong Hesus rin at ang Diyos na ating Ama, na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan. Ano po? Yung kaaliwang ibinibigay ng Diyos ay walang hanggan niya. Samantalang sa mundo, sa tao, sa material, ang iniaalok po ng mundo, mga kapatid, ay temporal. Samantalang sa Diyos, walang hanggang kaaliwan. Amen. Hindi lang kaaliwan dito sa lupa, pati kaaliwan doon sa langit. Naalala ko po si Lazaro. Ano po ang sabi ni Abraham doon sa maya? Ano sabi niya? Ikaw ay nasa kahirapan at si Lazaro ay inaaliw siya rin. Amen. Kaya kung papansinin natin, ang dapat hangarin ng tao ay yung kaaliwang mula po sa Diyos. Ano po? Dahil ang kaaliwang mula po sa Diyos ay hanggang doon sa kabila.
Amen. Kaya ang sabi ng Lord sa chapter 20, ang sabi doon, pagka ang taong masama ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay nawawala. Pero ang ibinibigay po ng Panginoon sa atin, na kaaliwan mga kapatid, ay walang katapusan, walang hanggan. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, 2 Thessalonians chapter 2 verse 16, ngayon ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos ng ating Ama, na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Kailanman mga kapatid, hindi po magkakaroon ng pag-asa ang isang taong hindi naaaliw. Amen. Kaya yung tao nadidepress, kaya yung tao na-stress, dahil doon sa kanyang nararanasan, hindi siya nakukomfort. Amen. Hindi siya nakapatanggap ng kaaliwang mula sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, yung maibibigay po ng gamot, ang tawag nga sa kanila ay maintenance. Sa ibang salita mga kapatid, hindi talaga siya nakapagbibigay ng total healing. Ano po? Hindi nakapagbibigay ng lubos na kagalingan. Mini-maintain lang, pero naandun pa rin ang sakit. Pero sa Diyos, mga kapatid, kaya minsan sabi ng iba, tumas ata ang presyon mo ko ngayon, tumas ata ang BP ko ngayon. Sabi ng isa, baka hindi ka uminom ng iyong maintenance. Pero hindi po mga kapatid nakapagbibigay talaga ng total healing. Ano po? Hindi nakapagbibigay ng total relief. So mga kapatid, kung papansinin natin, ang gusto ng Panginoong maibigay sa atin ay walang hanggang kaaliwan. At hindi lang dito sa lupa, kundi doon sa kabila. Yun ang sabi ng salita po ng Panginoon. Kaya, ang dapat nating pakahangarin, mga kapatid, ang nature kasi, mga kapatid, ng kaaliwan mula po sa Panginoon ay walang hanggan. Ito po ay forever. Kaya nga sabi ng iba, walang forever, walang hanggan. Mga kapatid, mayroon po. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon, walang hanggang kaaliwan, yung forever comfort. Mga kapatid, ang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya yung sinasabi diyan sa salita ng Panginoon, those walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Sa verse 17, aliliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ang ganda. Ano po? Patitibayin tayo pag tayo po ay naaalin. Kahit tayo po mga kapatid ay nakakaranas ng negatibo. Dahil ang Diyos mga kapatid, hindi po siya nauubusan. Hindi po siya nagbabago. Yung kaaliwan, yung comfort na kaya pong ibigay ng Panginoon sa atin, hindi lang po ng physical, hindi lang po ng pinansyal, pati po ng ating mental, pati po ng ating damdamin, pati po ng ating espiritu. Kaya sinabi diyan, yung walang hanggang kaaliwan. Pangalawa, ito ay spiritual. Spiritual comfort. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, sa aklat ng Ecclesiastes, Ecclesiastes chapter 7, verse 3. Ang sabi diyan, yung comfort kasi na nagmumula sa Panginoon, spiritual yun, ang purpose. Sabi dito sa salita ng Panginoon, sa aklat ng Ecclesiastes, sa chapter 7, verse 3, ganito ang sinasabi ni Solomon sa kanyang sulat dito sa aklat ng Ecclesiastico, sa kabanata 7, ang talata po 3, sabi niya, kapanglawan ay maigi kaysa sa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Yung ating physical, yung ating outward affliction, yung ating pong nararanasan sa ating pong physical, ay may malaki pong connection o malaking tulong para doon sa ating kaluluwa. Sabi nga dito sa English version, ang sabi niya, sorrow is better than laughter. For by the sadness of the countenance, the heart is made better. Sabi diyan, the heart is made better. Sabi na salita ng Panginoon. Kaya kung papansinin natin, doon sa ating mga kapanglawan, doon sa ating mga kapigatian, yung pong ating pong kaluluwa ay napapabuti. Amen.
Kaya yung nature o kalikasan, mga kapatid, ng comfort na nagmumula sa Panginoon, palulumbayin niya talaga yung ating physical. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians sa chapter 7 verse 10. Yung kalumbayan mula po sa Panginoon ay gumagawa ng pagsisisi. Amen. Ina-apply ng Diyos tayo sa physical para maturuan tayo magsisi. Na po, yun po mga kapatid, spiritual ang purpose. Ginagamit ng Diyos na instrument o specimen ang ating physical para i-accomplish ng Panginoon yung kanyang purpose para sa ating kaluluwa at sa ating espiritu. Napakagaling po ng Panginoon. Kaya sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, ang nature ng comfort ng Panginoon, spiritual yan. Bagamat doon sa ating pong physical, mga kapatid, makakaranas tayo ng marami pong negatibo. Pero tayo ay pagpapalain ng Panginoon sa ating pong kaluluwa. Kaya sabi ni Solomon na isa pong wise man, sabi niya, because the sadness of the countenance, the heart is made better. Yung ating kalooban, yung ating kaluluwa ay napapabuti. Amen. Bagamat nasasaktan ng ating pong physical. Pangatlong nature, mga kapatid, ito po ay sa langit. Ito po ay sa langit. Ang comfort ng Panginoon ay hanggang sa langit. Mababasa natin Luke 6 verse 22. Sa verse 24, ang comfort na nagmula sa Panginoon hanggang sa langit yan. Nabasa na po natin kanina. Pero basahin natin ang Luke sa chapter 2 verse 24. Ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon, ang comfort kasi na kayang ibigay ng mundo hanggang nandito sa lupa. Ang comfort ng material natatapos din. Mayroong limit. Pero sa Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, makikita natin dito, Luke sa chapter 2, sa verse 24. Ang sabi sa salita po ng Panginoon ay ganito. Ang sabi sa verse 24, dadakwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Ang kaaliwang ibinibigay ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi lang dito sa lupa. Sa mga taong mayaman, mga kapatid, sa kanilang sarili at hindi mayaman sa Diyos, dito lang sa lupa ang kanilang comfort. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, sa aban ninyo mga mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Naalala ko yung sinabi ni Abraham doon sa mayamang hangal o doon sa mayaman sa Luke 16. Sabi niya, alalahanin mo nang ikaw ay nasa lupa, ikaw ay nagpasasa. Hindi naman masama, mga kapatid, ang kayamanan Pero yung tao, hindi tama ang kanyang paggamit sa kayamanan, hindi po siya paliligtas. Ano po? Mayroon siyang kakayanan, mga kapatid, na tumulong doon sa taong walang kinakain Ang kinakain po ay bumo, hindi man na siya nagbibigay. Kaya kung papansinin natin, ang kanyang comfort kasi, mga kapatid, ay sa material lang. Pero kaya ang sabi ng 1 Timothy sa chapter 6, 17 up to 19, sabi niya sa mga mayayaman, turuan niyo sila na mag-impok sila ng kayamanan, hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit. Matuto silang magbigay. Yun ang sinabi ng salita po ng Panginoon. So, ang comfort na ibinibigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hanggang sa langit po yan. Okay, ilisan na natin. Yan lang po, mga kapatid, At yan ay walang hanggan. Yan ay eternal. Eternal. Wala po itong katapusan. Wala itong katapusan. Wala itong hangganan.
Kaya mga kapatid dito sa mundo, pag ikaw ay nag-load, unlimited. Unlimited call, unlimited text. Ano po, pagdating ng 3 araw, natatapos. Hindi po unlimited. Ang unlimited, mga kapatid, ay tumatagal hanggang doon sa kabila. At ang Diyos lang ang makapagbibigay po sa atin ito. Okay, listen natin. Mahalaga mga kapatid, maintindihan po natin ito. Marami tayong kapighatian. Maraming kapighatian. Sinabi din ni Paulian kay Timoteo. Sinabi din ni Paulian kay Timoteo. Sabi niya, sa mga taong nag-iibig mabuhay ng may kabanalan ay makakaranas sa maraming kapighatian, pero sa lahat ng ito ay ililigtas tayo ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay mararanasan natin ang kaaliwang nagmumula po sa Panginoon. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Pangalawa po, bakit mahalaga? Bakit mahalaga ang kaaliwang mula sa Diyos? Mahalaga ang kaaliwang mula sa Diyos. Bakit napakahalaga ang kaaliwang mula sa Diyos? Pwede naman tayo makakuha ng kaaliwang sa tao, sa mundo, sa material. Pero mga kapatid, bakit yung mahalaga yung mula po sa Panginoon? Una, narinig na natin ito. Upang huwag malumbay. Alam niyo, ang taong nalulumbay parang may sakit. Sa pananampalataya. Ang taong wala po mga kapatid kaaliwan, nalulumbay siya. Sabi sa salita po ng Panginoon, ang taong may nalulumbay, wala siyang energy. Wala siyang activeness. Makikita natin, para siyang may sakit. Walang kagana-gana. Sa ibang salita, walang kabuhay-buhay. Ano po? Ang salita po ng Panginoon, mahalaga po sa atin mga kapatid, yung kaaliwang nagmumula po sa Panginoon. Dahil kung hindi po natin matatanggap ang kaaliwang mula sa Panginoon, hindi natin masusunod ang utos po ng Panginoon. Ano ang utos ng Panginoon sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 4? Utos ng Panginoon yan. Sabi ng salita ng Panginoon, mga galak kayong palagi. Amen. Kung tayo ay walang kaaliwan, mga kapatid, magagalak ba tayo? Hindi po. Yung pagsubok nga ng pananampalataya, sabi ng salita ng Panginoon, ito ang inyong totoong ikinagagalak. Kung papansin natin, paano natin ma-appreciate yung trials of our faith kung wala pong kaaliwang nagmumula po sa Panginoon. Kaya dito sa salita ng Panginoon, mahalaga yan para huwag po tayong malumbay sa ating pananampalataya. Dahil yung sinabi ng salita ng Panginoon, mga galak kayo palagi, despite of situation na ating pong nararanasan, yung situation, yung panahon, yung ating pong nararanasan, hindi po yun ang issue. Kundi yung kalakasan, yung comfort na nagmumula po at natatanggap po natin na mula po sa Panginoon. Yun po ang mahalaga na dapat natin po ay matanggap. Pangalawa, bakit po mahalaga, mga kapatid, para wag tayong mabagabag. Mabagabag. Alam niyo po, pag tayo po ay nababagabag, atras abanti na tayo niya. Amen. Tutuloy ba ako o hindi? Amen. Nababagabag na kasi tayo. Wala na tayo mga kapatid sa kondisyon. Nababagabag na tayo. Tutuloy ba ako o hindi? Aatras ba ako o hindi? Sa ibang salita, mapapakanan tayo, mapapakaliwa tayo. Masaside track tayo. Mawawala tayo sa right track ng Panginoon. Mababagabag tayo. Yung ibang term pa, mababagbag tayo. Masyado tayong maaapektuhan.
Ano po? Hindi na tayo makakapagpatuloy. Kaya nga ang sabi ni Paul, diyan mga kapatid, sa 1 Thessalonians sa chapter 3, makikita natin sa verse 3 tayo, upang wag kayong mabagabag. Ano po? Basta wala na tayong wala na talaga tayong direksyon. Makakatuloy pa ba ako? Hindi. Maglilingkod pa ba ako o hindi? Magkukultan pa ba ako o hindi? Mga kapatid, yan na po yan. Yan na yung brother o kung pinag-usapan natin ng isang gabi. Kaya pag nabagabag na tayo, mag-dislocate tayo, mawawala na tayo sa linya. Kasi yung nararanasan natin, mga kapatid, hindi na natin control. Amen. Yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, mahalaga po sa atin ito. Basahin natin sa Job sa chapter 6 sa verse 10. Sa Job sa chapter 6 verse 10. Ang sabi sa salita po ng Panginoon, sa aklat ng Job sa chapter 6 sa verse 10, ang salita po ng Panginoon, ganito ang sinabi ni Job, sa Job sa chapter 6 sa verse 10. Ang sabi niya, kung magkagayoy magtataglay pa ako ng kaaliwan, oo, ako'y makapagbabata ng walang awang sa walang awang sakit, sapagkat hindi ko itinatakwil ang iyong salita. Nabasa na ito kanina. Ano po? Makakatuloy tayo. Pero pag tayo nababagabag na, hindi na tayo makakatuloy. Ano po? Hindi na tayo makakapagpatuloy. Kaya sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, mapapadpad na tayo. Ano po? Madadala na tayo pakanan, pakaliwa. Okay. Tatlo. Mapapagaan. Mapapagaan ang mabibigat na nararanasan. Yung kaaliwan kasi parang anesthesia yan eh. Alala ko nang inooperahan ako. Dahil may anesthesia, habang binibiyak ko yung tiyan ko, nagkukwentuhan kami ng doktor. Hindi ko nararamdaman, yung sakit. Nung pagkatapos na, hindi ako nakatulog eh. Pagkatapos na, nailabas ako, nararamdaman ko na ang sakit. Sabi ng doktor, matulog ka. Mga kapatid, yung pong kaaliwan, kahit masakit, para bang di natin nararamdaman. Dahil aali tayo doon sa ating pong nararanasan. Dito sa salita ng Panginoon, mababasa natin 2 Corinthians, nabanggit na rin ito kanina. 2 Corinthians chapter 7, verse 7. Sabi dito sa kanyang salita, 2 Corinthians sa chapter hindi po. 2 Corinthians chapter 1, verse 5 and 7. Sabi sa salita ng Panginoon, itong naranasan ni Apostol Pablo, napakabigat yan. At ang naranasan nila, mga kapatid, halos nawala na sila ng pag-asa sa buhay Pero yung Diyos ang umaling sa kanila. Ang sabi dito sa salita po ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 1, sa verse 5, sapagkat kung paanong sumagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. 7. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din kayo karamay sa kaaliwan. Kaya yung gaano mang kabigat, gaano mang kasakit, mga kapatid, napapagaan. Ang gaano mang kahirap pag mayroon pong kaaliwan, mga kapatid, halimbawa ganito na lang. Kahit malayo ang pupuntahan mo, tapos nag-i-enjoy ka sa trip mo, mga kapatid, hindi ka maiinip. Hindi ka maiinip. Ganon din sa ating pong nararanasan sa Panginoon. Kahit gaano po, mga kapatid, kahirap ang maranasan natin sa Panginoon, pero natatanggap natin. Kasi hindi naman natin matatanggap ang tulong ng Panginoon kung hindi ang nararanasan natin ay dahil sa pagsagot
Amen. Mayroong dalawang pinagmumulan yung ating nararanasang kapighatian at kalumbayan. Una ay sa pagsunod. At kung ang nararanasan nating kabigatan, kung ang nararanasan po nating kalumbayan, kapighatian ay dahil sa pagsunod, matatanggap natin ang tulong. Amen. Pero kung ang ating pong mga kalumbayan, ang ating nararanasan ay dahil sa pagsuway, dahil po sa pagsalangsang mga kapatid, hindi natin mararanasan ang tulong ng Panginoon. Maliban na tayo tulungan ng Panginoon, yung kapighatian na yan ay mag-drive sa atin pabalik sa Diyos. Maliban na mag-drive sa atin, magdala sa atin ito pabalik sa Diyos. Dahil kung hindi, mga kapatid, lalong matindi ang mararanasan natin mga kabigatan. Kaya sa salita po ng Panginoon, para ang mabigat ay maging magaan. Sabi ng salita rin ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 4, 17 and 18. Yung mabigat, napapagaan. Bakit napapagaan? Sandali lang eh. Amen. Sa ating kaisipan, di bali tayo makaranas ng hirap, basta alam natin, temporal lang. Amen. Kaysa doon sa isip natin, nakaranas na tayo ng hirap dito sa lupa, pagdating pa natin sa kabila, makakaranas pa tayo ng matinding kahirapan. Sa ating comfort na, kaaliwan na sa atin mga kapatid, kahit tayo makaranas dito ng negatibo, dahil naaali tayo dito lang sa lupa at pasamantala lang yan. Kaya dito sa salita ng Panginoon, napapagaan po natin. And then pang-apat, yung kahalagahan po mga kapatid ng comfort na nagmumula po sa Panginoon, dahil doon tayo makakapagpatuloy. Dahil doon tayo makakapagpatuloy. Makapagpapatuloy tayo. Kung hindi ang Diyos ang tutulong sa atin, di tayo makakapagpatuloy. Kaya nga, malinaw na sinabi ni David, Psalms 125, 124, 1 to following, kung hindi ang Diyos ang naging katulong natin, kung hindi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng support, kung hindi ang Panginoon nagbigay sa atin ng kaaliwan, mga kapatid, hindi na tayo makakapagpatuloy. Kaya ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. Dahil yung kanyang source ng kanyang strength ay ang Panginoon. Hindi ang tao, hindi ang mundo, hindi ang kayamanan sa mundo. Kaya ang salita ng Panginoon mahalaga sa ating mga kapatid para po tayo po ay makapagpatuloy. To energize us, to keep us going and going until the end. Mga kapatid, yun yung tulong sa atin ng kaaliwan ng Panginoon. Panglima, para hindi po tayo tumalikod. Para hindi tayo umurong. Upang marating ang finish line. Kasi doon sa finish line, mga kapatid, nandun yung reward. Ecclesiastes chapter 7 verse 8, mabuti ang katapusan ng isang bagay kaysa sa pasimulang nito. Ang daming nag-umpisa maglingkod sa Panginoon. Ang daming pong nag-aspire na magpagamit sa Diyos. But unfortunately, hindi po nakakapagpatuloy. Ano po? Bakit, mga kapatid, dahil hindi po sa Diyos kinukuha ang kaaliwan. Kaya sa salita po ng Panginoon, masasidetrack na tayo. Hindi tayo makakarating. Basahin po natin ang salita po ng Panginoon. Dito sa Psalms 119. Psalms 119 verse 77. Ganito ang sinasabi sa salita po ng Panginoon sa awit sa chapter 119 verse 77. Psalms 119 verse 77. Ang salita po ng Panginoon, ganito yung ating mababasa. Sabi niya, dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay
sapagkat ang kautusan mo ang aking kaaliwan. Mabubuhay tayo. Hindi tayo mamamatay. Mararating natin, mga kapatid, yung ating pong finish line sa ating pong buhay espiritual. Hindi ibig sabihin hindi tayo mamamatay pisikal. Mamamatay din tayo pisikal. Pero kung tayo madatna ng Panginoon, namatay tayo sa pisikal, nabuhay ang ating kaluluwa. O kung kaya man, maratnan tayo ng Panginoon, nabuhay ang ating pisikal at buhay din ang ating kaluluwa. Babaguhin tayo ng Diyos, mga kapatid. Yung ating pong katawang may kasiraan ay papalitan ng Diyos ng katawang panglangit. Yun sinasabi ng salita ng Panginoon diyan sa mga talatang iyan. Okay, pang-tatlo. Paano matatanggap? Ito mahalaga. Alam natin, may tulong ang Panginoon. Alam natin ang gamit nito. Alam na natin ang purpose nito. Kung wala ito, mga kapatid, di tayo maliligtas. Ang tanong, paano natin matatanggap ang kaaliwang mula sa Diyos? Yun ang pinakamahalaga. Kasi kahit malaman natin, tumutulong ang Diyos, may kaaliwan ang Panginoon, alam natin ang gamit nito, ang kahalagahan nito, paano hindi natin ito matanggap? Useless din ito. Kaya, mga kapatid, paano natin matatanggap ang kaaliwan mula sa Panginoon? Pang-tatlo, paano matatanggap ang kaaliwang mula sa Diyos? Ang kaaliwang mula sa Diyos. Unang-una, ito yung talagang paraan ng Panginoon ay para bigyan tayo ng kaaliwan sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Sa pagbubulay natin ng salita ng Panginoon. Diyan sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, makikita natin diyan. Sa pagbubulay natin ng salita ng Panginoon, at yan ay araw at gabi. Paano kung gabi lang? Dahil sa araw may trabaho. Paano kung gabi lang? O paano kung araw lang? Sa gabi wala na. Dapat talaga, mga kapatid, araw at gabi. Sa ibang salita, talagang sinisikap natin yung ating tayong mga kapatid, talagang inilalaan natin, mayroon tayong matanggap na kaaliwang mula po sa Panginoon at papadaanin ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanya pong salita. Nakalagay po yan, mga kapatid, sa salita po ng Panginoon sa mga talatang yan. Romans 15 verse 4. Basahin na lang natin. Psalms chapter 1 verses 1 and 2. Ikita natin doon. Isa pa, basahin natin ito sa Awit 119 verses 143. Awit 119 verses 143. Ang salita po ng Panginoon, ang sabi niya ay ganito: kabagabagan at kahirapan ay pumahawak sa akin, gaymay ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Sabi diyan, ang salita ng Panginoon, verse 143 ng Psalm 119, kabagabagan at kahirapan ay humahawak sa akin, di siya itawan, di siya makawala. Ano po? Pero kahit siya po ay hawak at hindi siya makawala sa kahirapan at kabagabagan, ang kanyang naging kaaliwan ay ang kautusan ng Panginoon. Yun ang sinasabi dito ni Haring David. Sabi ng 143, kabagabagan at kahirapan ay humahawak sa akin, gaymay ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Pag ang tao nalulungkot kung kani-kanino lumalapit, kung kani-kanino kumukuha ng kagalakan at kaaliwan. Kaya po, mga kapatid, nag-end up lang sa frustration. Ano po? Bumabagsak lang sa kabiguan. Discomfort. Ano po? Kaya sa salita ng Panginoon, dapat sa Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon,
sa verse 143, kahit maranasan natin ang kabagabagan, kahit tayo po'y makaranas ng kahirapan, kung ang salita ng Diyos ang ating pinaghuhugutan, lahat ng kalungkutan, lahat ng kabagabagan, kahirapan ay hindi tayo ma-overcome nito. Dahil sapat ang tulong po ng Panginoon. 174. Sabi diyan sa salita ng Panginoon, aking pinananabikan ang iyong pagliligtas, O Panginoon, at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. Ano po? Dapat ang salita ng Diyos ang ating kaaliwan. Ano po? Pag tayo po'y nakakaranas ng kahirapan, mga kapatid, pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin, pag tayo po ay nakakaranas ng kahirapan, ang gusto ng Panginoon ay yumaman tayo sa pananampalataya. Santiago chapter 2 verse 5. Pag tayo po'y nakakaranas, mga kapatid, ng kahirapan sa pinansyal, ang gusto ng Panginoon, yumaman tayo sa pananampalataya. Pag tayo po ay nakakaranas ng kabagabagan, ang gusto rin ng Panginoon, mga kapatid, ay umasa tayo sa Panginoon. Ano po? Yun ang sinasabi dito sa salita ng Panginoon. Okay, basahin natin ito sa aklat ng Awit 43. Basahin natin sa salita ng Panginoon. May sinabi din dito si Haring David. Ang sabi po dito sa Awit 43, sa salita ng Panginoon, ganito ang ating mababasa sa verse 5. Sabi niya, bakit ka nanglulumo, O kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya, na siya'y kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. So mga kapatid, yung Diyos natin, paano tayo bibigyan ng kaaliwan ng Diyos kung hindi naman tayo nagbabasa? Hindi tayo nagbubulay. Mas busy tayo kung ano-ano ang kinakalikot natin, kung ano-ano ang ginagawa natin. At wala tayong panahon na tayo po'y magbasa at magbulay ng salita ng Diyos. Hindi nga tayo maaaliw. Ano po? Hanapin natin ang kaaliwan sa mundo, sa tao. Mga kapatid, hindi doon sa Diyos. Okay, paano natin matatanggap? Sa pamamagitan ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Pangalawa, sa paglakad sa Espiritu. Paglakad o pamumuhay sa Espiritu. Kasi yung Espiritu Santo, siya yung comfort natin Yan ang sinasabi ng Panginoon pagdating sa inyo ng mang-aaliw sa makatwilay ng Espiritu Santo. Yung paglakad natin o pamumuhay natin sa Espiritu. Makikita natin Luke sa chapter 2 verse 25. Basahin natin. Sa Lucas sa chapter 2 sa verse 25, sa salita po ng ating Panginoon. Ganito yung ating mababasa. Lucas sa chapter 2, dito po sa salita po ng Panginoon. Lucas sa chapter 2 sa verse 25, ang sabi po sa salita po ng Panginoon ay ganito. At narito ang isang lalaki sa Jerusalem, nagngangalang Simeon, na ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at ang Espiritu Santo ay sumasa kanya. Ang tao, mga kapatid, makakaranas lang ng kaaliwang mula sa Panginoon ay ang mga taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Ano po? Sabi dito sa salita ng Panginoon, sa verse 25, at narito, ito po ay nung panahon na ang Panginoong Kristo ay inihandog sa Diyos. At siya po yung ministro na ginamit po ng Ama para si Jesus ay ipanalangin at ihandog sa Diyos. Siya po ay isang taong nag-aantay ng kaaliwan ng Israel. Ano po? Ng Israel ng mga Kristiyano na kagaya po natin. At ang sabi diyan, ang Espiritu Santo ay sumasa Kanya. Hindi kailanman natin matatanggap ang kaaliwan kung wala sa atin ang Espiritu Santo. Kaya dapat taglayin natin lahat ang Espiritu Santo. At ang pamumuhay sa Espiritu Santo, ang sabi ng Galatians chapter 4:16 at the following, di na tayo lalakad sa laman. Sa salita ng Panginoon, makikita natin Romans chapter 8 sa verses 9 hanggang 11. Kung nasa atin ang Espiritu Santo, patay tayo sa kasalanan. Kaya po yung kaaliwan ng Panginoon, mga kapatid, mararanasan natin. Pang-tatlo,
Yan po ay paraan para matanggap natin yung kaaliwang nagmumula po sa Panginoon. Pangtatlo, sa pagganap ng ating mga katungkulan sa Diyos. Sa pagganap ng ating katungkulan sa Diyos. Sa Bible, doon sa parable of the talent o talinghaga ng talento, yung dalawa nakaganap, naaano sila, excited sila sa pagre-recon nila o sa pagsusulit nila doon sa may-ari. Yung isang mga kapatid lulugo-lugo. Ano po? Dahil alam niya mga kapatid na hindi niya nagawa. Ano po? At nag-isip na siya ng idadahilan niya. Ganun yung mga taong hindi po gumaganap. Nag-iisip na sila ng palusot. Amen. Nag-iisip na sila ng palusot. Pero alam natin sa Diyos, pag may gusot, wala po tayong gusot sa Kanya. Ano po? Kaya mahalaga sa atin, mga kapatid, yung pagganap natin sa ating katungkulan. Lahat tayo binigyan ng Diyos ang talento. Gamitin natin po ito sa tama. Dahil yun ang gusto po ng Panginoon. Sabi ng salita po ng Panginoon yan, Matthew sa chapter 25, 22 up to following. Makikita rin natin dyan sa Luke 17. Luke 17, 7 up to 8, up to 10. Yung kaaliwan, kasi alam natin, tatanggapin na natin. Ano po, sabi ng salita ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Excited ka. Ano po? Kaya sa salita ng Panginoon, alam mo, na darating ang magulang mo na may dalang gantimpala. Excited ka. Pero yung alam mo, darating ang magulang mo, paparusahan ka. Hindi ka maaaring. Sa atin din, mga kapatid, sa ating pong pagganap sa ating katungkulan, matatanggap natin po yung kaaliwang mula po sa Panginoon. Tayo po'y aaliwin ng Panginoon kahit gaano po kahirap yung ating pong nararanasan sa Panginoon. Okay. Dito po, mga kapatid, sa pang-apat, pakikisama sa mga hirap ni Jesus. Pang-apat, sa pakikisama sa mga hirap ni Jesus. Si Paul, naranasan niya yung kaaliwan na mula po sa Diyos Kasi naranasan niya yung sakit ni Kristo Amen. 2 Corinthians, kikita natin doon. 1, 5 up to 10. 5 up to 10 po yan. Sabi niya, sumagana sa kanila ang sakit ni Kristo. Kaya sumagana din sa kanila ang kaaliwan ni Kristo. Sa atin din, kung tayo po ay nakikibahagi sa sakit ni Kristo, makikita natin dyan sa salita ng Panginoon, Pilipos chapter 3 verse 10. Makisama tayo sa kahirapan ni Kristo. At kung tayo ay makikisama sa kahirapan ni Kristo, makakasama rin tayo sa kaaliwan ni Kristo. If we partake in His suffering, we will also partake His glory. Makakabahagi po tayo, mga kapatid, sa kanyang kalwalhatian. Wasa tayo po ay nakibahagi sa mga hirap ni Kristo. 2 Corinthians sa chapter 1 verses 5 up to 10, Philippians chapter 3 sa verse 10 po. Kaya mahalaga mga kapatid, makisama tayo sa hirap po ni Kristo. Agaya po ni Lazaro na nakisama siya sa mga hirap ni Kristo. Kagaya po ni Moises, mas pinili pa niya ang pagkadusta ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto. Basahin natin yun muna bago tayo dumating sa pang-lima natin. Hebreo dito sa salita po ng Panginoon sa chapter 11. Ang salita po ng Panginoon, ganito ang ating mababasa. Hebreo sa chapter 11. Dito sa salita po ng Panginoon sa 26. Itaas natin muna sa verse 24 hanggang 26. Ang sabi niya, sa pananampalataya nang lumaki si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa na siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo na nagsisikupas na kayamanan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang
kadustaan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpala ng kabayaran. Mas pinili pa niya ang kadustaan, kahirapan ni Kristo, mga kapatid, kaysa nagsisikupan sa kayamanan ng Ehipto. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kailangan natin, makisama tayo sa kahirapan ng Panginoon. Pang-lima, sa pamamagitan ng pagtataglay natin ng banal na takot. Sa pagtataglay natin sa Diyos ng banal na takot. Acts chapter 9:31. Basahin natin. Sa salita ng Panginoon, di tayo dapat natatakot sa tao. Takot tayo sa Diyos. Bawat isa sa atin dapat nabibuild up sa atin yung banal na takot sa Panginoon. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, 31, sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhasa'y pinagtibay sa paglakad na may takot sa Panginoon. Yung pagkatakot natin sa Panginoon. Sabi dito sa Gawa sa chapter 9:31, sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhasa'y pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsidaga. May kaaliwan. Kasi pag tayo po'y natatakot sa Diyos, mga kapatid, sinisikap ng bawat isa sa atin, huwag nating sadyain. Huwag nating pong planuhin. Nagkakasala tayo pero alam ng Panginoon, di natin sinasadya. At kung hindi natin sinasadya, hindi po natin plinano, mga kapatid, alam ng Panginoon, hindi po natin yun, mga kapatid, kagustuhan. Pero kung pinaplano natin, kung sinasadya natin, yan po, mga kapatid, hindi natin mararanasan ang kaaliwan ng Diyos, kabagabagan ng Panginoon ang ating mararanasan. Kaya sa salita ng Panginoon, pinatibay ang iglesia noon, mga kapatid. At ang sabi niya, dumami sila. Napatunayan ng Diyos sa kanila na sila ay karapat-dapat dadagdagan ng marami pong kaluluwa dahil sila po ay mga instrumento at kasangkapan ng Diyos. Pag mayroon ng ganyan, mga kapatid, pag mayroon tayong banal na takot, di na tayo kailangang bantayan. Karamihan ng Diyos kailangang bantayan. At hindi natin mababantayan hanggat walang banal na takot. Hanggat walang banal na takot. Kaya ang dapat ma-develop ng mga kapatid sa bawat isa sa atin, yung banal na takot natin. Magkaroon tayo ng banal na takot pare-pareho sa Panginoon, mga kapatid, para magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Diyan sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sila po ay dinagdagan ng Panginoon. Sila ay dumami. Sabi ng salita ng Panginoon, verse 31, sabi niya, sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsidami. 32, at nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siya'y naparoon naman sa mga banal na nananahan sa hita. Ginamit na siya ng Panginoon? Amen. Naging instrumento siya. Makikita natin, mga kapatid, binuhay ni Apostol Pablo ang isang babae dito na namatay. O ni Apostol Pedro, rather. Kaya pwede tayong gamitin ng Panginoon, mga kapatid, dahil doon sa kaaliwan na ibinagkakaloob ng Panginoon sa atin. At ang bawat isa sa atin, sa kabila po ng negatibong mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, magkakaroon tayo ng kaaliwan at ito'y sa Panginoon. Kaya mangyayari sa atin, ang sabi ng salita ng Panginoon ito, basahin natin last verse. Ito po 1st century church, makikita natin yung pagsama ng Panginoon sa kanila. Yung kaaliwan, yung salitang kaaliwan, kasi pagsama ng Panginoon sa kanila, nalugod ang Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos Ama, sila ang aking kaaliwan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kaaliwan ng Ama ay ang anak, at ang kaaliwan ng anak ay ang mga taong sumusunod sa Kanya, sa aklat po ng awit. Kung tayo po'y magiging kaaliwan ng Panginoon, mga kapatid, kalugudan ng Panginoon, sabi dito sa salita po ng Panginoon,
verse 47. Sa aklat ng Gawa sa chapter 2, verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng Diyos. Ano po? Ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang nangaliligtas. Ano po? Yung tulong ng Panginoon sa atin. Ano po? Magkakaroon tayo ng kaalaw kasi nadagdagan tayo, hindi tayo nababawasan. Sa tuwing may namamatay, pag may namamatay ay mayroon pong iyakan. Amen. Pero pag may nabubuhay, mga kapatid, ay mayroong kagalakan. Pag tayo nadadagdagan, mayroon pong kaaliwan sa atin. Kaya yung kaaliwan pong nagmumula po sa Panginoon, mga kapatid. Ang kaaliwan ito ay mula po sa Espiritu. Ito po ay nagmula sa Kanyang salita. Kung tayo po ay lalakad, mga kapatid, sa Espiritu, kung tayo po ay gaganap sa ating mga katungkulan, kung tayo makikisama sa mga kahirapan ni Kristo. And then, higit sa lahat, mag-develop tayo ng banal na takot sa Panginoon. Pag tayo natatapos sa Panginoon, mga kapatid, kung saan nating susundin ang salita ng Panginoon, matutuwa po ang Panginoon sa atin. Tayo po iupo at manalangin. Si Paul, kinalugdan siya ng Panginoon kaya hindi siya iniwanan ng Panginoon. Sa lahat ng kanyang naranasan, tinulungan siya ng Diyos, ginabayan siya ng Diyos. Si Jesus ay kinalugdan din ng Ama. Kaya gayon din po tayo, mga kapatid. Kailangan doon sa mga kapighatian natin, sa mga hirap na mararanasan natin, marapat na ito'y makayanan natin, malampasan natin, mapagtagumpayan natin, upang ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Kung magawa natin ang kalooban ng Panginoon, ay doon tayo, kalugdan ng Panginoon, maranasan natin ang kaaliwan na hindi po masayod ng karunungan ng mundo. Yung unending comfort na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At hindi lang dito sa lupa, kundi kagaya ni Lazaro, inaliw siya at inaaliw siya sa kaharian ng Diyos. Gayon din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Yumuko tayo at humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Ipagpatawad mo sa amin. Ang aming pagiging Kristiyano ay hindi po nagiging masaya para po sa amin. Ang pagpapagamit namin sa iyo ay hindi po nagiging masaya para sa amin. Mayroon po kaming discomfort sa aming pagiging Kristiyano. At nagpapasalamat kami sa aral na ito. Yun po yung aming struggle. Yun po yung aming pong mga kabigatan kung bakit nahihirapan po ang marami na hindi po makapagtuloy at makaabot doon sa hangganan. Panginoon, hindi po namin minsan nararanasan ang kaaliwan na nagmumula sa iyo. Kaya minsan naliligaw po kami na ang kaaliwan ay nakukuha namin sa mundo, yung kaaliwan ay nakukuha namin sa mga temporal at pasamantalang bagay, na ito ay nagsasadlak sa amin ng kabagabagan at kalumbayan na napakalalim sa aming mga espiritu at ang aming pong kaluluwa. Panginoon, ang aral na ito na aming pong napakinggan ngayon ay ipaunawa mo pa sa amin upang sa lahat ng sitwasyon, kalagayan, nararanasan namin, makasunod kami sa iyong salita. Ito may pagsubok, magalak po kami. Ito may mga saway at disiplina, magalak po kami. Ito may atake ng dyablo, magalak po kami dahil ito lang ay nagpapatotoo na kami po ay nasa panig mo. Panginoon, lahat ng sitwasyon at kalagayan, mapait man, matamis man, ay magawa po namin mag-rejoice, magawa po namin magalak at magkaroon po ng kaaliwan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Una sa aral. Ang aral mo ay nagpapaliwanag ng aming pong mga kaisipan. Nagpapaliwanag ng aming mga landas. Samahan mo po kami upang kami po'y huwag maligaw ng landas. Matunto namin yung daan po ng kaligtasan. Lord, salamat po sa mga manggagawa na nagpapagamit na may mga pinagdadaanan. Panginoon, itong mensahe kong ito ay isang tulong mo sa amin, susi, upang kami po'y makatanggap ng ayuda, ng support, ng provision, hindi lang ng material at physical, kundi lalo tigit doon sa aming mga kalooban. Sa iyo po, Panginoon, yung aming pagpupuri, sa iyo po yung aming pagpapasalamat, at alam po namin lahat ng bagay ay iyo pong handang na pagkaloob sa amin kung magagawa namin ang iyo pong kalooban. Lord, sa mga makakapanood din ng mensahe kong ito rin po ay mag-minister sa bawat isa, makatulong upang magkaroon kami ng kagalakan sa pagiging Kristiyano
magkaroon po kami ng kasigasigan sa pagpapagamit at paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Sa iyo po yung aming pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Sa iyo po ang aming pagpupuri sa pangalan ni Jesus aming Panginoon. Tayo po natin magsabi po ng Amen. Ating mga magandang gabi, pagpalain tayo ng Panginoon.